Habang naglilinis ng attic ng iyong kakaibang tiyuhin, natatagpuan mo ang isang kaban na may kumikinang na potion. Ang nakakabit na tag ay nagsasabing ang pag-inom ng likidong ito ay magpapa-immortal sa iyo. Ang iyong katawan ay mauutos sa kasalukuyang edad nito at magiging immune ka sa sakit at malalang pinsala. Ang mga epektong ito ay magiging huling at hindi na mababago, na nagbibigay garantiya sa iyong pag-iral kahit na hanggang sa heat death ng universo. Kaya malinaw ang mga tagubilin. Ang tanging tanong ay, iinom ka ba ng potion? Pangkalahatan, itinuturing ng mga tao na masama ang kamatayan. Napakamasama nito sa katunayan na ang ating mga buhay ay puno ng mga pag-iingat laban dito. Madalas nating iiwasan ang mga hayagang mapanganib na gawain at kusang loob na tinatanggap ang mga abala upang lalo pang bawasan ang ating sansang mamatay. Ngunit kung ikaw ay immortal, maaari kang mabuhay ng mapanganib hanggat gusto mo. Maaari kang habolin ang anumang layunin sa anumang tagal ng timeline na kailangan mo. Malaya kang mag-enjoy ng walang hanggang horizonte ng paggalugad, kasiyahan, filament, at novelty, lahat ng hindi natatakot sa kamatayan na nakabitin sa iyo. Sa kabila nito, ang British ethicist na si Bernard Williams ay naniniwala na may maraming dahilan upang hindi uminom, lalo na dahil ang isang immortal na buhay ay magiging hindi mapapasan na nakakabagot. Isipin kung paano ang iyong mga paboritong bagay ay maaring maging hindi gaanong nakakatuwa sa madalas na pag-uulit. Ang iyong ika-16 chocolate truffle ay hindi nagdadala ng kasing kasiyahan ng unang isa at maaari kang magkasakit sa truffles ng tuluyan kung kakain ka nito araw-araw. Sumusunod sa lohika na ito, nag-aargumento si Williams na ang pag-ulit ng parehong mga gawain ng lahat ng eternity ay magiging nakakabagot na nakakapinsala. Sa kabilang banda, nag-aargumento ang pilosopong si John Martin Fisher na habang ang ilang karanasang nakakasarap ay may diminishing returns, ang iba ay hindi. Tiyak. Ang panonood ng magandang sunset ay mananatiling sariwa kahit na pagkatapos ng libu-libong taon. At dahil karaniwang nakakalimutan natin ang mga bagay sa ating buhay na tagal ng tao, tila makatwiran na pagtapos ng ilang siglo, maaari kang mag-enjoy ng isang naubos na karanasan dati. Bukod dito, kahit na ang ilang pleasures ay mawala, ang paghabol sa ilang layunin ay maaring tumagal magpakailanman. Nagpapahiwatig si Fisher at Benjamin Mitchell Yellen na kahit ang isang immortal ay hindi makakabasa ng bawat nobela na naisulat habang sinusubaybayan ang mga bagong release. At nag-iisip si J.J. Wisniewski ng isang immortal na musikero na natututo ng lahat ng umiiral na instrumento at anumang bago na maaring imbento. At yan ay mga personal na layunin lamang at immortal na nakatuon sa pagpapahusay ng iba't ibang social causes, ay malamang na makahanap ng abalang mga kamay sa pag-navigate ng patuloy na nagbabagong cultural landscape. Alternatibo, marahil ang novelty na nagpapanatili sa iyong immortal na buhay ay maaring magmula sa loob. Habang nagbabago ang iyong pinahahalagahan at hinahabol pagkatapos ng mga dekada ng pagpipinta, maaari kang magdesisyon na maging astronaut o chef o farmer, bawat transformasyon na nagbubukas ng mga bagong karanasan. Gayunpaman, may tanong si Williams. Kung may sino mang talagang gustong mabuhay ng ganoong palaging nagbabagong lifestyle, ang pagsampling ng bawat karanasan na inaalok ng buhay ay magre-require ng pamumuhay na hindi nakatali sa isang core set ng values o ambitions. At hindi lamang ito magiging lubhang nakakagulo sa iyong sense of self sa mahabang timeline. Maaari kang magkaroon ng conflict sa iyong mga past selves sa ganoong sitwasyon. Magmamalasakit ka ba sa iyong patuloy na kaligtasan bilang immortal? Madalas na binabanggit ng mga skeptics ang masakit na prospect ng pag-outlive ng mga minamahal bilang dahilan upang manatiling mortal. Ngunit, paano kung malalaman na ang kasalukuyang bersyon ng iyong sarili ay maaring epektibong mamatay sa pamamagitan ng pag-morph sa isang taong lubos na iba? Nag-aargumento si Williams na ang pamumuhay sa loob ng mga limitasyon ng ating sariling individual na character ay bahagi ng kung ano ang gumagawa ng buhay na makabuluhan. Ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang gumagawa ng buhay na makabuluhan ay napakalapit dito. Pagkatapos ng lahat, ang ideal na outcome ng immortality ay ang kakayahang i-maximize ang buhay at ang mga magandang bagay na nilalaman nito. Ngunit nag-aargumento ang pilosopong si Samuel Scheffler na ang temporal scarcity na nangangahulugang ang kakulangan ng oras ay mahalaga sa ating pagpapahalaga sa anumang bagay. Ito ang eksaktong katotohanan na limitado ang ating oras sa Earth na nagfo-force sa atin na hubugin ang ating values
at matukoy kung ano ang mga bagay na sulit gawin sa oras na mayroon tayo. Para kay Scheffler, ang immortality ay nag-undermine sa mismong posibilidad ng isang makabuluhang buhay. Sa mga dahilang ito at marami pang iba, itinuturing ng ilang theorists na ang eternal life ay mas sumpa kaysa blessing. Gayunpaman, ilang siglo ng pag-aaral, pagmamahal at chocolate truffles ay hindi tunog na masama, di ba? Kaya inom ka ba ng potion ng iyong tiyuhin?